Puntahan ko po ang usaping politika, hindi rin pwede mawawala yun, di ba? General Torre. Sumagi po ba, may nagsabi na ba sa inyo, nagparamdam na, 2028, maghanda tayo? Nako, lalong wala ako expertise yan dahil hindi ako politiko. Ako ay pulis. Ngayon ay general manager ng MMDA. So, politika, hindi ko alam kung paano ang trabaho na yan eh. Maybe may learning curve ako dyan. Pero sa ngayon talaga, I'm just focused on the job that I'm given. Yun lang naman talaga ang purpose ko rito. Just deliver on the job. Ito ay isang trabaho na affects 14 million Filipinos here in Metro Manila. So, trabahuin natin. Sabi niyo nga po, you just deliver, trabaho. Nakikita po yan ng tao, ano? Kaya hindi ko maialis na tanungin nga yung 2028 elections eh. Pero, General Torre, may nag-offer na po ba? May nagsabi lang. Kahit na hindi nyo ine-entertain pa, pero may nagsabi pa na pwede kang tumakbo sa senador or mas mataas na posisyon. May nagpaabot po ba sa inyo ng ganon? Wala sa ngayon. Wala sa ngayon na talaga seryoso ha. Natural, siyempre mga kaibigan, siyempre mga kaibigan ko, mga kung sino-sino, well-meaning friends. Di ba? Palaging pwede ka nga maging Superman eh. So, nothing serious and really, hindi ako politiko eh. Pag-isipan ko muna kung kakayanin ko ba o gugustuhin ko ba. At the very least yan, ang tanong dyan, gugustuhin ko ba? After all these things, after working for half of my life in the PNP, and then eto na naman, another government position, gugustuhin ko pa ba na ituloy ang serbisyo na yan or retire and be with my family? So, mga questions siya na at the end of the day, sinasabi ko, hindi ako politiko, papasok pa ba ako rito? Diba? Kung ngayon kita tatanungin, kung kayon kakailangan magdesisyon, ngayong araw, ano po, open ba kayo na pumasok o tumakbo sa 2028? Tanungin mo ng asawa ko. Yun ang sagot mo. At saka, sigurado ko ang sagot niya, wag. Hindi ako papayagan. Di ba? So, yun ang daming interplay niyan eh. Kaya napakahirap isipin, napakahirap pag-isipan sa panahong ito. 2 taon at mahigit 2 taon pa yun eh. Tsaka eto nga, ang kaharap ko, bukas may kumparensya na naman ako alas 6 hanggang alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. So, yun ang iniisip ko muna. So, for the record, bukas kayo sa usapin, pero hindi pa kayo makakapag-desisyon ngayon. Ako naman, hindi nga ako politiko, hindi ko naintindihan yung mga terms na yan, bukas sa usapin. Ano ibig sabihin nun? Will you consider it? I mean, you're not closing your doors. Talaga naman. Kung makadikdik dito sa TV5, ayoko na, uwi na ako. Hindi po. You're not closing your doors. Alam nyo, yan kasi mga major decisions, ma'am eh. It's really not something that you jump ng ganun-ganun na lang. Napakalaki. Parang si Dolphy rin nga rin yan eh. Takbo ka ng takbo dyan, kung manalo ka. Tapos hindi mo alam kung anong gagawin. Nagkaletse-letse ka pa, okay na ang PNP mo, okay na sa, hopefully maging okay ang MMDA, tapos tumalon ka pa rito, tapos hindi na pala okay, you are already promoted. Beyond your level of, you are already promoted at the level of your incompetence. Yun ang pinakamasamang mangyari. Di ba? Dito ka, okay. Dito ka, okay. Hindi ka pa rin nakontento. Dito ka, level of incompetence mo na. So, anong kasunod nun? Bagsak ka. And it's really a major decision in life na hindi pwedeng knee-jerk. At saka, sabi ko nga, hindi ako politiko eh. So, why should I think about it right now? I'm a technocrat. I have a job to do. I have a mission to do. And that's where I am. That's where I'm focusing on. Sabi niyo nga po, kung si Mrs. ang tatanungin, ang sagot niya ay, hindi. Hindi ako papayagan yan. Hindi ka papayagan. Saka takot ako dun. Speaking of your wife and your family, ito pong pinagdaanan nyo, no? Your exit and then pagbalik, kasama yan eh. Kasama po yan sa pagsiservisyo sa taong bayan. Kamusta po sila? Paano nila tinanggap? Ano po yung One story. pakiramdaman nila? Nung ako ay, paakyat ang karir. Galing RD Region 11, nilagay na CIDG. So, CIDG, 2-star. Nang Madoneng o Branks, ang ginawa ni Chief PNP Marbil is 3 lang kami. So,
ang ginawa niya is kumuha ng isang representative from each family para magsalita kung ano ang kanilang experience na meron silang tatay na two-star general. Panganay ko ang nagsalita, 24 years old. Laking mama, bodybuilder. Sa dinami-dami ng kanyang sinabi, at the end of the day, isa lang ang ending ang hindi makalimutan. Sabi niya, sa bagay, at the end of the day, iisa lang naman maalala ko sa tatay ko. I grew up missing my father. Gusto ko bang ituloy yun? How did you Munti ko maiyak feel? hanggang ngayon, gusto ko Ako maiyak nga, pareho na tayo. Pareho na Iyak ang tayo. mga tao Lahat ng mga nandun na pamilya, iyak Because those three families and all those policemen in attendance can actually relate to that experience. My God. Nag-iyakan na kayong dalawa dito. Yeah. My son was born in October 2001. I went to East Timor in November 2001. 1 month siya. Nagkita kami 14 months later, naglalakad na siya. Sinundo ko sila sa airport sa Bali because they visited me in Bali. Dahil sa East Timor ako at that time. Naglalakad na yung anak ko na makita ko. And they grew up practically na we only see each other on the weekend. Mag-chief of police ako ng Batangas. Sasakay sila sa bus. Kasi hindi naman tayo na hindi limitless ang gasolina. So, sasakay sa bus. Susunduin ko sila sa Grand Terminal sa Batangas. And then, doon kami sa rented house namin sa Batangas City for the weekend. And that will be Friday night. And then, Sunday evening, ihatid ko sila sa Grand Terminal. And then, they go back to Manila. Kasi dito sila nag-aaral. Nang nasa Mabalacat ako, ganun din. Nung nasa summer ako, mas matindi. Dahil monthly na lang kami nagkikita. Okay. Nung nasa Mindoro ako, that's the life of a police officer. Ganun siya naging ka-emotional. Sa simpleng ending na yun, na he grew up missing his father. Yeah. Ano yung pakiramdam? Ano yung pakiramdam nila? I've been wanting to ask this sa inyo kasi kaya lang ngayon lang nga tayo nagkita na, yun nga, after the exit, it wasn't a good exit. And even yung mga sa balita, sila na lang pagsasalitain ko, ano ang pakiramdam nila after that? Kasi kung ako yung anak, diba? Ganun na yung nararamdaman ko, doon pa lang, 2-star. Ito pa, binigay nyo na yung... Actually, sanay ang mga anak ko sa ups and down ng karir. Kasi ganyan talaga ganyan talaga ang karir na may pwesto ka, maya-maya exit ka. Mabuti kung ang exit mo palaging papunta sa higher position. Hindi, may exit ka na, ang kasunod is floating. And then makakabawi ka, and then ganun ulit. Nasanay na sila, and yun nga. But how did you explain it to them? Kasi siguro kayo, alam nyo kung paano nyo tatanggapin. But sometimes, diba, mas nasasaktan ng family members sa mga ganito. Yeah. So, Well, ang isang isang very lucky naman ako. Yung mga anak ko, hindi ko gaanong kailangan i-explain sa kanila ng one-on-one ang mga nangyayari because they understand. Ang isang anak ko, they're very intelligent. Ang isang anak ko is President's List sa Mapua. That's the top 4 of the Dean's Lister. So, siya yung... they understand perfectly everything at may access naman sila sa information. but did you see and feel na nasaktan sila? Nakikitang-kita na nasasaktan ng mga yan. At parating ka rin sa punto na pag ang pambawi ko na lang sa kanila na family time, bonding time. Pag kami magbabanding time, hindi na nga rin kami nag-uusap na wala lang. At least magkasama lang kami. Watch TV, wala na pa pag-usapan na kasi I know they fully understand everything. May mga times lang na magtatanong, Daddy, ano bang nangyari rito? Ano nang trabaho mo ngayon? Ito, gaya nito. Hindi ka na ba pulis? Mga ganon. So, Anong sabi nyo? Nung tinanong, hindi ka na ba pulis? Ayun. Paano? Paano sinabi? Kasi maging sila nalilito na. Privilege communication. Hala ko, makakalusot ako eh. Ayun na, doon na. Yes, ma'am. Nung
sinabi sa inyo na binigyan kayo ng, inutusan kayo maging GM ulit ng MMDA, bagong posisyon. Anong sabi nila? Well, ang Parang pinaka... baka mas gusto nila na floating ka kasi mas marami ka oras sa kanila. Yeah, that's one. Pero ang isa naman na pakita pampahay moral na lang sa kanila. Oy, punta kayo sa office ko. Pakita ko sa inyo. Ang office building ko ay may 25 floors, ang pinakataas is may helipad pa. So, medyo, ang ganda-ganda ng office. Something like that. It's a very new building, which is, ang MMDA, napakaganda ng office, ano? At napakaganda ng building, bagong-bago. So, yun na lang pampahimural na, di ba? From Krame, dito tayo. Not so bad. Diba? Maka-attend pa kayo ng MFF, marami kang makikitang artista. Pero, hindi nga naman sila sumama dahil very private yung mga bata.